I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil napakabait po niya, napakabuti sa maghapon muli. At iningatan po tayo hanggang sa oras na ito. And tayo po ay manalangin as we start our daily words of encouragement for tonight. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon muli, Panginoon, na pwede kaming makapag-aaral ng inyong salita in short period of time, Panginoon, naway sa short na devotion na ito, daily words of encouragement, ay may mapulot po ang bawat isa na principles and words of encouragement sa gabing ito, Panginoon. Kayo po ang maluwalhati at may puri, Panginoon, sa dahil napakabuti niyo po sa amin. Patawad din po sa lahat ng kasalanan at pagkukulang. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. So, ang ating text po ay dito sa Lamentations chapter 3 verse 23. Sabi po ng Bible, "They are new every morning, great is thy faithfulness." Ano po? Karugtong po ito ng ating pong lesson kahapon na about sa mercies ng Panginoon, because His compassion fail not. Ano po? Sa pagkakataong ito ay pag-aaralan po natin ang paksa natin is great is thy faithfulness. Tayo po ay mag-proceed sa word meaning. Ibig sabihin po ng new dito from the Hebrew word na chadash. No? Ibig sabihin yan ay fresh or new thing. Kaya fresh. Opo, ang new dyan. Ang morning po is from Hebrew word na boker. Nang ibig sabihin ay morrow, beginning of the day. Yan po ang ibig sabihin ng morning po dyan. Okay? Kaya sinulat ko po dyan na every morning is a fresh blessing from God. Opo, pag nagising po tayo ng umaga, yan ang pinaka-fresh na blessing ng Panginoon. Kaya araw-araw po ay may biyaya ang Diyos sa atin. Okay, kaya dapat araw-araw ay may papasalamatan po tayo sa Diyos sapagkat fresh lagi ang buhay na ibinibigay ng Diyos sa araw-araw. Kahit may problema, pasalamat pa rin sa Diyos. Bakit? May buhay pa tayo. Kahit marami pong hirap, magpasalamat pa rin po tayo sa Diyos sapagkat may buhay pa tayo. So every morning is a fresh blessing from God. And then sabi ko po dyan, past days are good experience with God, but new days, or every morning, are more opportunity to experience the faithfulness of God. Diba? So, yung mga nakarang araw ay good experiences sa Diyos po yan. Marami siyang tinuro sa atin sa mga nakarang araw. Marami siyang ginawa sa buhay natin. Opo, ginamit niya tayo sa pagbabahagi ng kanyang salita sa ibang tao. At sa mga nakaraang araw ay na-experience natin ang tulong ng Panginoon, ang protection ng Diyos sa atin. But new days, every morning, ay more opportunities to experience the faithfulness of God. Kaya nga, napakagandang talata, they are new every morning. So, sa bawat araw ay bago. At dito nga po sa Psalms 30 verse 5, sabi ng Bible, "For His anger endureth but for a moment, in His favor is life. Weeping may endure for the night," sabi niya, for a night, "but joy cometh in the morning."
maaring umiiyak po ang bawat isa, may endure for the whole night. Oo, may kabigatan for the whole night. Okay, umiiyak for the whole night. May pagdadalamhati for the whole night. Okay, so maaring hindi maganda ang mga nangyayari for the whole night. Pero hindi po, tandaan natin mga kapatid, na hindi po laging gabi. Opo, sumisikat po lagi ang araw. Kaya nga sabi dyan, weeping may endure for a night, pero but joy cometh in the morning. Meron pong kasiyahan pagdating ng umaga. Okay? Bakit? Hindi po palaging gabi. Opo, hindi po palaging problema. May blessing din po. Hindi po palaging may pagdadalamhati. Meron din pong kasiyahan. Di ba? Hindi po laging kalungkutan. Meron din pong kasiyahan. Hindi po laging hirap. Meron din pong kasaganaan. Hindi po laging problema or anuman na hindi magandang pangyayari. Meron din po magandang pangyayari na gustong ibigay ng Diyos sa atin. Weeping may endure for a night, but joy cometh in the morning. Salamat sa Panginoon na merong bagong umaga, fresh morning. Opo, na ibinibigay ang Diyos sa atin to experience His faithfulness in our lives. And then, yung great po dyan from the Hebrew word na rab, which means abundant, exceeding, mighty, plenty, abound. Yan po ang ibig sabihin ng great. At yung faithfulness po ay from Hebrew word na emuna. Okay? Emuna, which means firmness and stability. Kaya sabi ko po dyan, God can do beyond our expectation. So maaring kaunti lang po yung expectation natin sa Diyos, pero mas malaki yung ibibigay niya ng Panginoon sa atin. Bakit? Kasi yung greatness niya ay abundant eh. Di ba sabi dyan? Abundant, exceeding. Yung ine-expect mo, mag-i-exceed pa. Oo. Yung ine-expect mo ay mas plenty pa, mas abundant pa. Why? Because great is thy faithfulness. At pag sinabing faithfulness po ay firmness, stability. Okay? Siguradong hindi matitinag. Siguradong maibibigay. Siguradong may experience mo. Bakit? Stable. Hindi po unstable ang Diyos. Okay? Hindi parang tao na nagdadalawang isip na tutulungan ko ba to o hindi, mamaalin ko ba to o hindi, aalagaan ko ba to o hindi. So ang tao ganun eh, unstable. Pero yung faithfulness po dyan ay stability, firmness. Kaya po napakatapat ng Diyos para ibigay ang higit pa sa ating mga ine-expect, mga kapatid. Sabi ko pa dyan, if we learn to obey God, then we will experience God's abounding power. Diba? Pag natutunan lang po natin na mahalin ang Panginoon, ma-experience po natin, mga kapatid, yung God's abounding power. And then, sabi ko pa dyan na God's faithfulness will keep us to live in the will of God. Opo, kaya dahil po napaka-faithful ng Panginoon sa atin, napaka-stable ng Panginoon sa atin, okay, will keep us to live in the will of God. So pipiliin po natin na mamuhay doon sa kalooban ng Diyos dahil na-experience po natin yung faithfulness ng Diyos. Pwede tayong mamuhay sa will of God because God is faithful to us, mga kapatid. Di ba? Kaya kung meron man tayong pipili ang buhay, dapat dyan po sa kalooban ng Diyos sapagkat nandyan ang faithfulness ng Diyos. Inside the will of God, there you find God's faithfulness. Outside the will of God, ay hindi mo ma-experience yung faithfulness ng Panginoon. At ikaw ay lalamunin ng dyablo, lalapain ng dyablo, papatayin ng dyablo sa outside from the will of God. Kaya salamat sa Diyos kahit tayo maraming pagkukulang, maraming limitasyon, marami po tayong mga pagkakasala, marahil, pero basta wag tayong umalis diyan sa kalooban ng Diyos
sa will of God sa ating buhay. Huwag tayong umalis sa church, huwag tayong umalis sa Panginoon, because there is always God's faithfulness sa ating pong buhay. Pangwakas po, mga kapatid, ay sabi dyan, or ang verse dito sa Ephesians 3:20 ay now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. So, ang kakayanan ng Diyos, ay exceeding abundant above all that we ask or think. Kaya nga higit pa. Tapos sabi po dyan sa 1 Thessalonians 5:24, faithful is He that calleth you, who also will do it. Tapat po ang Diyos. Principles of the day, God's greatness is God's faithfulness. Yung ka-firmness yung greatness ng Panginoon, yung Diyos, yung God's greatness is God's faithfulness. Okay? Stable ang buhay mo sapagkat ang Diyos ay great sa ating pong buhay. Okay? And then God is faithful even though we are not faithful. Napakaganda po. Last po, to experience God's faithfulness is to stay in God's business. Para po ma-experience natin ang faithfulness ng Diyos, ay mag-stay po tayo sa God's goodness, mga kapatid. Alright? So, to experience God's faithfulness is to stay in God's goodness. So, manatili lang po tayo sa business ng Diyos, sa ministry ng Diyos, manatili lang po tayo sa soul winning, manatili lang po tayo sa faithfulness natin sa mga ministries natin, sa business ng Diyos, and you will experience always God's faithfulness. Alright? To experience God's faithfulness is to stay in God's business, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po na may napulot kami, Panginoon, na words of encouragement sa gabing ito. At kayo patuloy na manguna sa natitirang oras ngayon. Ingatan niyo po kami. Ito po ang aking dalangin at pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon.